Ama, maraming salamat. O Diyos, tunay nga dakila ka sa aming buhay. Karapat dapat kang purihin, sambahin, pasalamatan sa habang buhay. Salamat, Ama, salamat sa oras na ito. Naririto ang mga anak mo, Panginoon, upang ibigay ang pinaka-the best na pagpupuri, pagsamba sa iyong pangalan in the name of Jesus. Hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi napagpala ng iyong salita. Maraming salamat, Ama, sa iyong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! A blessed morning and joyful church! Amen! Truly that we enjoyed our sports fest yesterday. Amen! Amen! And today, we will rejoice and be glad in His presence. Amen! Amen! And truly that this is a time for us to lift our eyes, open our hearts, and fix our attention to our King Jesus. Amen! Come on, church! Let's worship Him, for He is worthy of all our praise. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, let's sing! And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, with your loud voice, we sing, my Savior. Come on! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Oh, come on! And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, hallelujah. Oh, where's your loud voice? Come on! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Oh, come on! And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, let's sing, let's declare. And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, hallelujah, for all you've done. We thank you, Lord. Come on, church. Continue to praise Him. Continue to worship Him. For He is good and He is faithful in our lives. Thank you, Jesus. You came here from the
'cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, would you love boys? 'Cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Oh, come on and sing. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Oh, minsan pa kapatid. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Oh, we did our boys. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on and sing. And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Now we sing. And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah, hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Come on, church, let this song be a declaration, for it's all about Him. It's all about Jesus. Hallelujah, come on. Let's give the best love of our praise. Thank you, Lord. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. So sing. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Come on. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's sing. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. Oh, you are. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. Come on. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Come on, let's sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, King Jesus. Original voice. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my
powerful. You are, sing, so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, it's all about you, King Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's continue to praise Him. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Thank you, Jesus. We say nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. We sing nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Sing it again one more time. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about la 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 la. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. Come on. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. We sing Jesus. 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 Come on. Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Oh, it's all about you, King Jesus. Hallelujah. We honor you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it's all about you. It's all about you, King Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Let's continue to praise Him. Let's continue to worship Him. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. We thank you, Lord, for your presence. Oh, come on, church. Be filled in His presence right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, salamat. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we honor you. We glorify your name. Hallelujah. Come on, church. Let's thank Him sa lahat ng patuloy na ginagawa niya sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Oh God, salamat sa iyong kabutihan, Lord God. Hallelujah.
Huwag mong hayaan, kapatid, na lumabas ka dito sa lugar na ito na hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos. Hallelujah, Lord. Oh, we honor you. We worship you, King Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, truly, oh God. Salamat, Lord. Salamat. We thank you for the cross, Lord. We thank you for your blood, Lord God. Lord, nasugatan ka, Panginoon. Nabugbog ka, Lord. Para sa amin, Lord, salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Truly, that through His blood, we are healed. Amen. Hallelujah. Salamat sa peace, Lord. Salamat sa joy. We thank you for your hope. And Lord, and as we sing, we will remember, Lord God, lahat ng ginawa mo, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Oh, salamat. Thank you, Lord, for what you have done in our lives. Thank you, Jesus. Come on, church. We worship you. Come on and sing. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And my death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb.
And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Listen now, guys! Thank you, Jesus, for the blood, the blood. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You are changed. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, the blood, the blood. Thank you, Jesus. It has washed me white. We say thank you. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious. Oh, lift up your voice, church. Thank you, Jesus, for the blood, the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood, the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Minsan to, kapatid, awitan mo ang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Has washed. Thank you, Jesus. Have saved my life. Pulled me from the darkness into glorious light. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you for your blood. We thank you for the cross, oh God. Salamat. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Let's thank God one more time for His blood and for the cross. Lord, salamat sa iyong dugo, Panginoon. Tunay nga na sa pamamagitan ng iyong dugo, Lord, kami malayang nakakapasok sa iyong kabanal-banalan, Lord God, sa iyong presensya.
him the best clap of our praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, we bring back to you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. And everybody will say, amen and amen. You are all blessed, church. Simula pa nung una, ikaw ay naghahari sa aking buhay. Ako'y binanal at pinili mo, Jesus, maghari ka. Ako iyong tinuruan, bagong kaisipan, kaharian ng langit ay nandito na. Binigay mo lahat sa akin, O Diyos, walang hanggang sa Good morning, church! Ayan. Good morning po. Pakisabi naman po sa katabi nyo ng isang good morning. Ayan po. Before po we proceed sa ating mga announcements, I know naman po na yung day 1 po ng ating Sports Fest is natapos na po kahapon. I know po na nag-enjoy po tayo, na nag-cheer, na naglaro, at nanood. And we encourage you po na sa next Saturday po, punta po ulit kayo sa Central po, manood po, mag-cheer, and maglaro po. Ang ating pong sports nun is badminton, chess, and Scrabble po. Yun po. And for our announcement po, magkakaroon po tayo ng leadership training on June 21 and 26. Ang mga kasama po dito is ang leaders and workers po ng ating church. And after preaching po, is wag po muna tayong aalis. Is magkakaroon po tayo, mag-a-announce po si Pastora Che. Yun lamang po. Sige po, tumayo po tayong lahat and let's pray for our tithes and offering. Amen. Are you ready to give? Mga kamagulaan, masabi ko sana mga kabataan eh. Are you blessed this week? Sino dito blessed na blessed? Amen. Because of that, it's only appropriate that we give what is due for the Lord. Amen? And not because hindi dahil pinagpala niya tayo, hindi dahil binless niya tayo, kundi we want to honor yung salita ng Panginoon. We want to submit doon sa authority ng Diyos. Amen po ba? Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, once again, we glorify your name. We thank you for this another opportunity, Panginoon, para kami ay magtanim para sa iyong kaharian, Panginoon. Maging pagpapala, Panginoon, hindi lang sa church, higit, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakarinig ng iyong salita, na hindi ka pa kilala, Panginoon. Lord, we do this for the expansion of your kingdom so people will get to know you, kung paano mo, Panginoon, binago ang buhay ng bawat isa. Gusto rin namin, Panginoon, na ma-experience yun ng ibang tao. And through this offering, Lord God, Lord, cultivate this. Alam namin na lahat ng ito ay mamumunga sa tamang panahon. And we declare, Lord God, your provision sa lahat ng mga anak mo na handang magbigay at handang sumuporta sa iyong gawain in the name of Jesus. Maraming salamat. We give you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen.
panibago na, ano na, alam mo yun, yung audience mo. Pa, iba yung audience ko ngayon, iba yung congregation ngayon, hindi ako sanay. Dapat yata napapadalas ako dito para nasasanay ako. But nevertheless, pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo, kaliwa at kanan. Tingnan nyo, mata sa mata. Yan. O, tanungin mo siya ngayon, ot ala ka na po na mo. Tanungin mo, ot ala ka na po. Ayan. Kasi kahapon majority ng mga nasa sports fest, mga youth eh. Anong sagot? Understandable na mainit, no? Yung iba sa atin hindi mabuti yung pakiramdam. But for those who are actually feeling well, hindi naman dahil hindi tayo kasama doon sa laro, hindi na tayo pupunta. Alam niyo po ba kahapon, kailangan namin ng audience kahapon. Lalo na kahapon is the opening ceremony, tapos yung hero and heroine competition ng mga Hinahanap ko si Tita Son kahapon kasi alam ko talaga kapag mga ganong event, bala mo, parang sumali din siya, kahit na spectator lang siya. But because of, I understand that some of us are not feeling well and it was really, scorching hot. Pag sinabing scorching hot, alam mo yung init na nakakapaso. Kahapon yung mga volleyball girls, women's volleyball, yung first match nandun nakabilad sa araw, kainitan. Hindi sila nakapag-perform na maayos kasi pag titingala sila, sasalo nila yung bola, nasisilaw. Pag naman, rangaliwa, Little Red Riding Hood la. Mag-volleyball, atin lang, anong tawag doon? Blanket, scarf, na kasi sobrang init. But, tingnan niyo po hindi nahadlangan ng panahon, ng init ng panahon, yung enjoyment at yung fellowship. Which is the primary reason why we are actually bakit tayo nagkakaroon ng sports fest every year? Fellowship and fun at the same time, yung pinaka-importante, evangelism. Tingnan nyo may mga bagong attendees kahapon na hindi pa uma-attend sa church, pero atsula ka rin. Na if ikatamong parents or adults, leaders na alata ka rin, amis tayong chance to actually, alam mo yun, makapag-impart sa kanila. Hindi yung, sige, Kenny ka Kenny magpwesto ka, Kenny na. Hindi naman yun yung hinihingi natin eh. Hinihingi natin yung atin lang, yung meron sila maka-fellowship. Para pagdating nila sa church, they are, hindi na sila nahihiya. Alam niyo po yan? O tingnan mo uli yung katabi mo ngayon, kaliwa at kanan. At sabi mo sa kanya, meron pa tayong 2 Saturdays. May tutuwaging sabo, mo kaya. Kahapon, tapos na yung, tawag dito, yung day 1, pero sa Saturday, chess, badminton, Scrabble, tapos yung last day natin is championship na mga ball games, yung basketball, volleyball. So meron pa tayong 2, at yung area yung mga nandun kahapon sa Central, di ba ang laki ng space natin? Isipin niyo yan, ang laki ng space, walang audience. Ilan yung covered court natin, sir? Adwala, di ba? Meron doon sa dulo, tapos meron doon sa bungad. Kung kailan lumaki yung space natin, doon nabawasan ng audience. Baligtad yata. Dapat pag lumalaki yung venue, dumadami yung tao. Amen. Meron pa po tayong 2 Saturdays pa. Para, sabi mo kaya, bumawi ka Alam mo yung kahit yung nag-cheer ka lang. Ako, isa sa mga matches na nilulook forward ko kapag sports fest, yung women's basketball. Yung women's basketball. Kasi, pag women's basketball, masaya. Kasi may sarili silang rules, kanya-kanya ka rin. merong isang player, hindi pa man niya ini-inbound yung bola, nasa labas siya ng court, nakadepensa na. It was hindi kagaya ng men's basketball na seryoso, di ba? Kasi talagang competition talagang full court. Pag women's basketball, bala manalbi ang comedy. Di ba? Kayo, ano yung nilook forward yung matches? Marami pa. Siguro, pag next Saturday, meron tayong chess. Ito, bawal manigla ka rin
Puto, titira lang. Oo, aliyan. Chess and badminton. Mga bagong, ano tawag dito? Kailan ba yung larong Pinoy? Second day ba o last day? Third day. O yun, larong Pinoy sa last day pala yun. Everyone is, kahit sino pwede. Kasi larong Pinoy. Though kasama siya sa eto pa, if kahapon, ang daming spectators na nanonood, balo ko merong mga nanonood doon na gustong maglaro. Kaya lang, o manyermon ko pambagyan gusto nyong maglaro, kaya lang, nung nagtatanong kami kung sino gusto magpa-register, wala namang nagpa-register. Marunong o hindi. Alam niyo po ba ganito kasi yan? The reason why meron tayong registration, kasi hindi pwedeng, makyabeya ka ni Kai. Hindi pwede yon. Dapat ikaw mismo yung magdedesisyon sa sarili mo na mamyalong ka. Hindi pwedeng, makikiusap ka doon sa RRP, sige po, pakilis tayo ko po. Mas maganda kapag every time na may sports fest tayo, kasi meron tayong form dyan sa labas. Ikaw mismo, kung gusto mong maglaro, gusto mong maging part ng teams, although may mga teams kayo, kaya dinistribute kasi kayo Ang rule kasi, pag hindi nakapagpa-register, kahit na nandun ka, kahit kulang sila sa players, ka pwedeng mamyalong kasi ka magpa-register. The reason why there is a registration, kasi po, yung 4 na team captain natin, si JC, si Nico, si Pacho, at saka si Vince, before ang sports fest, nagkaroon sila ng draft. Alam niyo po yung draft. Yung pipili sila, salitan sila, pipili sila ng players. Kaya, importante na nakaregister ka kasi kapag nandun yung pangalan mo, yung team captain mismo yung pipili sa'yo. Hello? Oo, yan. Lawe-lawe na po. Ang pong mga guys candy, ang pong Miley. Ang pong Mamepe. Di ba yung iba, alam ko, gustong maglaro nung iba, kaya lang, ayan, Geni, baluyo na. Sabi ni Kuya Jingjing nyo, sige, pabayaan mo sila. Tatanong ako, di sila sumasagot. Gusto kong makita sila nang gigigil sila sa gilid, yung gusto nilang maglaro para next year magpa-register la. Sabi niya, totoo naman. Amen. Meron pa po tayong 2 Saturdays. Kaya lang, it's too late for the registration, so ngayon, may lina ka pa. Doon ka muna sa sideline, cheer for your team. Tapos, meron tayong doon, yung mga Solomon, merong tinda kahapon. So, kumpleto tayo. Tapos ito pa yung maganda, sobrang lapit ng venue sa church. Sobrang lapit ng Central at Chuyaki, no? Di ba? Si Papsi nga, binike lang Huwag nyo naman lakarin ng tirikang araw. Pero sobrang lapit ng venue, tapos karon pa tayo ng, tawag dito? 2 pa yung simultaneous games. Isipin nyo yan naglalaro ng basketball, naglalaro yung volleyball, sabay. Takialakang audience. Kabudla P2. Di ba? Kasi sabay na yung games, hindi kagaya last year Basketball, tapusin mo na lahat, tapos volleyball, di ba? This year hindi, pinagsabay. Kaya ang aga natapos kahapon, 3:30, tapos na. O sa mga susunod na araw, ganun ang mangyayari. Kailangan natin ng audience. O tinamuli yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, pantunan da kaking Saturday, mo. Amen. Church, mga adults, lalo na if yung mga anak natin may kasama doon, supportan tala po. Malaking bagay yung nandun tayo every time na naglalaro. Kasi alam niya, nade-develop yung confidence nila. Tapos ikaw bilang parent, nakikita mo yung anak mo na nade-develop yung character niya. Hindi ba fulfilling sa yun bilang isang magulang? Ako, pastor ng mga kabataan, kapag may nakita akong kabataan na dahil sa sports fest, na-boost yung character niya, na-boost yung confidence niya, hindi man ako yung magulang, pero natutuwa ako para doon sa bata. Kasi finally, alam niyo yun, ilang taon tahimik nakaupo dyan, tapos bigla sa sports fest, dahil na-expose siya sa ganitong klase ng ambience, ng ganitong klase ng fellowship and competition, bigla, na-boost yung confidence niya kahit sino kaya nang kausapin. Tapos pagdating nila dito sa church, youth service kinabukasan, hindi na sila yung malamarine, hindi na sila yung tahimik. Kasi yung sports fest yung ginamit ng Panginoon para somehow makapag-open up po sila. Hello, mga adults, mga parents. Suportahan tala ng anak tamo. Amen.
Sige, before ko makalimutan, bago ako mag-proceed sa preaching natin, lahat po ng birthday celebrants ng April at May, pag-pray po namin kayo, pwede po ba kayong mag-TikTok dito sa harap? Hindi, dito na. Line up po dito tayo. Ayaw na tumayo ng iba. Lahat po ng birthday celebrants, April and May, dito po tayo sa harapan. Dito po, dito po. Yan. April and May. Ayan. Halos taga-mapalad pala. Sige, happy birthday po sa inyong lahat. Talaga naman, another year of blessing. Sige po, okay lang kahit nakaharap sa kanila. Para makita po nila kayo. Another year of blessing ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Pwede po ba natin silang ipag-pray? Sige po, tuon natin yung mga kamay natin sa kanila. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, salamat Panginoon sa buhay ng mga kamagulangan, mga kapatid namin ito, Panginoon, nagdiwang ng kanilang kaarawan. Salamat, Lord, sa panibagong taon ng pag-iingat. Lord, another year of your faithfulness sa kanilang mga buhay. Minsan pa, Panginoon, Lord, pinatunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos ng kanilang mga buhay. Lord, salamat dahil pinrovide mo. Ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ano man yung mga desire nila sa kanilang mga puso, Panginoon, ano man yung nasa loob ng kanilang mga puso, Lord, alam namin, Lord, ikaw, Panginoon, ang magtatakda ng lahat ng ito ayon sa sarili sa panahon, Panginoon, na gusto mong mapangyari ang lahat ng ito, Panginoon. We pray, Lord, continue to bless them as parents, continue to bless and provide for them, not just, Lord God, for their own, but Lord, mas higit pa sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, Panginoon, na masilayan, makasama pa sila ng matagal, Lord God, makapag-establish pa ng mas magandang relationship, Panginoon, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. In the name of Jesus, Lord, we are grateful and we celebrate with them this season ng kanilang buhay. Maraming salamat. We give you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. Amen. Ayan. Sige po. Ready na po ba kayo sa word? Medyo magkaitamong bagyan eh. Anong tawag dito? Madalang lang ako dito sa main. So, lulubos-lubusin ko na. The title of the message today is Righteousness or Reproach, a Nation's Choice. Ulitin ko po ha. Righteousness or Reproach, a Nation's Choice. Sa Tagalog, pag sinabing righteousness, ang pagiging matuwid. Pag sinabing reproach, yan yung disagreement. Okay? Disagreement or humiliating something. Ngayon, sabi dyan, righteousness or reproach. Kapag may or, you need to choose. Tama? Kapag merong or, righteousness or reproach, a nation's choice. Sino yung nation? Tayo. Amen? Righteousness or reproach, a nation's choice. Let's open our Bibles in Proverbs chapter 14, verse 34. Ang sabi diyan sa English, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Basahin natin sa Tagalog. Ayan. Sabi yan, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng very strong verse. Ulitin natin na, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Ang pagiging matuwid ay nagpapadakila sa isang bayan. Ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Hello. Alam niyo, itong verse na to, kung titignan natin, napaka-ikse pero napakaraming ibig sabihin. We establish, a rule is established or merong standard na sinabi dito sa verse na to. Either righteousness or sin. Yun yung alternatives. Wala pong nasa gitna. Hindi mo pwedeng piliin yung or. Righteousness or reproach. Pili ka doon. Hindi mo pwedeng piliin yung or, yung nasa gitna. Either righteousness or kasalanan.
There is no middle ground. There are two causes, each with its own effect. At ang target ng verse na to is not specific sa isang bansa. Nasabi, di ba, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Sino yung bayan na yon? Hindi limitado lang siya sa Pilipinas. Hindi limitado sa bayan ng Arayat. Hindi limitado sa bansang Amerika. Hindi limitado sa ibang bansa. It talks, in general, kabuuan. If you are part of a nation, then this verse also applies to you. Meron ba dito na hindi part ng isang bansa? Wala naman yata. Di ba? Unless taga-Mars ka. Unless alien ka. Di ba? But if you are a citizen of this planet, and you are a citizen of a nation, then this verse applies to you. And it also applies to me. Kasi kagaya ninyo, citizen din ako ng bansang ito. Amen. Therefore, it is important for us Filipinos to measure ourselves, especially in these challenging times. We should ask ourselves which of these two causes we now embrace, whether righteousness or sin. Bilang isang Pilipino, since Pilipino tamo nga, dati po bang foreigner ka na? Wala. Since lahat tayo Pilipino, sabi dito, we should ask ourselves, tanungin mo yung sarili mo, which of these two do you embrace? Is it righteousness or sin? At pansinin niyo po, dun sa verse na to, sabi niya dito, there is no past or future tenses. Walang past or future condition. Ibig sabihin, walang nakaraan, wala rin yung kinabukasan. Ang pinag-uusapan natin, yung ngayon. Everybody say ngayon. In English, now. Now na. Hindi pinag-uusapan dito yung righteousness mo kahapon or yung naging kasalanan mo kahapon. Hindi rin naman pinag-uusapan dito yung pangkinabukasan, yung going in the future. This only in this specific verse, okay? Dito lang po sa verse sa talata na pinag-uusapan natin. Sabi dito, the verse does not say that our past righteousness will exalt us today or tomorrow. Nor does it say that our current sin will one day in the distant future be a reproach. No, the tense is clear that the righteousness of a nation exalts now. Now, hindi yung last time. Alam niyo ba, hindi ba nakwento sa inyo ng mga lolo? Alam niyo, nung panahon namin, hindi ganyan. Di ba lumalabas sa kanila, pag nagkukwentuhan ka, alam niyo, nung panahon ni ganito, ang mura ng bigas. Di ba? Or, nung panahon namin, hindi ganyan. Pag nagdamit kami, hanggang kini. Pag naahawakan ka man lang ng lalaki na liligawan mo, kailangan kasal na agad. Lahat ba tayo nakarinig ng gano'n sa mga lola, nanay natin, mga matatanda nating mga mahal sa buhay na, yung iba wala na, no? Nasa piling na ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito yung dati or yung paparating. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ngayon. Amen. Sabi dito, no, the tense is clear that the righteousness of a nation exalts now, and likewise, the sin of a nation is reproached now. If you are righteous, if a nation is righteous, then it will exalt himself right at this moment. But if a nation is sinful, he will reap the consequences right at this moment. Hello? Bakit ganyan yung topic mo, Sam? Sabi ni Pastor sa akin, wala naman po akong schedule dapat ngayon eh. Sabi, ikaw mag-preach sa main service. Sige, meron na ako nakaprepare. Kaya lang, last week, may election. Hindi po ba? Last week nag-election. And there was something in my heart last week during the election that hindi ko nagustuhan. May something na nireveal ng Lord sa akin na, alam mo yun, na gusto kong i-address sa inyo. Hindi ko dahil kasalanan nyo, no? Hindi yun eh. Gusto kong i-address kasi kailangan pag-usapan bilang mga mananampalatayang Kristiyano. And I will talk to that later. But for now, righteousness or sin. If a nation is righteous, it will exalt himself now. If a nation commits sin, it will reap all its consequences right now and then. Ganun lang siya kasimple.
Sabi dito, each nation is either one or the other. Hindi pwedeng pareho. There are two choices, either righteousness or sin. Hindi pwedeng pareho. Because righteousness and sin cannot live with each other. Kasi they are really, ano ba tawag doon, magkasalungat. Hindi mo pwedeng tawagin na makasalanan na matuwid ka kung nagkakasala ka. Tama? It doesn't make sense. Uy, matuwid ka, pero nagkakamali ka. So, it's not righteousness kasi nagkakamali ka pa rin. Tama? Hindi mo rin naman pwedeng tawagin na makasalanan ng isang tao at the same time matuwid siya. Hindi tayo magkakaintindihan nun. So, if you are part of a nation, no, you only have one choices from those. Either ito or ito. Hindi pwedeng pareho. So, kailangan mong pumili. Amen? And every Sunday, every week, as Christians, we always in pursuit of righteousness. Why? Kasi yun ang sinasabi ng Lord eh. Unang-una, hindi ikaw ang naging matuwid. Ang Panginoong Yesus ang naging matuwid para sa'yo. Dahil araw-araw may mga nagagawa tayong mga bagay na ikaw mismo alam mo sa sarili mo na ayaw mo. 'Di ba? Ikaw mismo alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat ginagawa 'yan pero ginagawa mo pa rin. Kaya nga ang pagiging righteous is not an identity of you, it's an identity of your Savior na na-impart sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus. Amen po ba? So every time Jesus Christ sees you, He doesn't see yung mga nagawa mong kasalanan. Nakita niya yung kinanta pa lang natin, yung dugo na bumabalot sa iyo. So if you are trying to be righteous in your own way, you will fail. Alam mo yun, ay na ako managkas. Okay, 5 oras, consistent, talagang wala. Alam mo yun, di ba meron tayong ganyan? Mga situation sa buhay natin, alam mong mali na gusto mo nang ialis sa karakter mo, tapos ikaw mismo bantayan mo yung sarili mo. Na ako managkas, na ako gawang makanini, di ba? Hindi na ako magmumura. For the first 5 hours, tahimik ka kasi wala yung mga anak mo sa bahay. Sula school. Walang reason. Walang reason. Di ba? O tapos, yung ika-6 na oras mo na. Saguli mo. Biglang may bumagsak. Uy, tana. Yung iba pag nagugulat, iba yung sinasabi eh. Di ba? Pag nagugulat, iba yung sinasabi. What I'm trying to say is, if bantayan mo yung sarili mo, para nagawan ng makanining isang bagay na ayaw mo, kahit araw-arawin mo pa, naya ka matudtod. Di ba? Bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo yung ibang tao, they will fail. Because that's not how righteousness goes. That's not how righteousness works. If you want to be righteous, look to Jesus. Di ba? Kung paano nabuhay yung Panginoong Yesus, yun yung buhay na, alam mo yun, na pinipilit nating isa pamuhay. Kung paano, si Jesus Christ, He was easy to forgive. Tama ba? Tutusukan sabi niya, He's still, alam mo yun, hindi kagaya ng tao na konting kabit lang, konting mapalita mo buntok. Di ba? You see, righteousness, sabi dito, each nation has one choice. Either the one or the other, but not both. Now, sabi dito, many of us try to redefine the terms righteousness and sin. Hindi po ba totoo? Many of us try to redefine the terms righteousness and sin, and we ignore God's definitions and set our own, and we continue to modify our definitions until we find comfort. Ito yung nakakalungkot ngayon, sa totoo lang. Alam niyo, lagi ko sinasabi sa mga kabataan, alam niyo ba, mga youth, yung generation ninyo, sobrang kakaiba. Napaka-unpredictable ng generation ninyo. Dahil sa sobrang dami ng napapanood nila sa social media, sa sobrang dami ng napapanood nila sa internet or whatsoever, sa murang edad, they already have this kind of idea even though it's not appropriate for their age. Why? Kasi yun yung nakikita nila sa culture. Yun yung napapanood nila sa social media. So do not be surprised if
the generation of the young people right now, laging depressed. Laging stress. Ito pa, sensitive. O, nag-a-agree kayo sa akin, mga parents. Nung panahon namin, panahon ng mga 90s kid, mga millennials na bago ka makapanood, kailangan, dahil wala kang TV sa bahay, makikinood ka sa iba. Tama ba? And before, alam mo yun, yung election dati, di ba bago mo malaman, hindi kagaya ngayon, after yung maghapon lang, kinagabihan, alam mo na sino panalo. Naalala ko pa nun dito sa right, yung may mga malalaking mga kahoy, tapos nandun yung tali. Di ba? Doon nakalagay doon yung bilang ng mga boto, depende sa kandidato. Doon mo malalaman kung sino nanalo. Hindi kagaya ngayon, sa Facebook lang, malalaman mo na, may nyambu niya pala. Sa sobrang bilis ng pag-spread ng news, ganun din kabilis, namamanipulate ng kaaway, yung katotohanan, ginagawang mali, pinagmumukang tama sa pananaw ng ibang tao. Why? Because this is how the culture works right now. The culture is trying to redefine righteousness and sin. Ibig sabihin, ang kultura ngayon, pilit nilang binabago, pilit nilang tinutwist kung ano yung tama sa hindi. Let me give you an example. Dito sa Pilipinas, abortion is a crime. Right? But in the US, there are certain states in the US where abortion is legal. Hindi po ba nakakalungkot yon? Tayo mga Pilipino, bilang a Christian nation, when you say abortion, it's a sin because it's murder. Tama? Kaya siya tinawag, kaya siya pinagbabawal, kaya siya ginawang crime kasi it's murder. Pero sa ibang bansa, they are trying to twist the truth that abortion is not a murder. Alam niyo anong mga terms ang ginagamit nila? Hindi nila sasabihing abortion. Kasi abortion has this negative connotation. Yung meaning niya, very negative. So anong ginagawa nila? Pinapalitan nila yung terminologies para maging pleasing sa pandinig. Para yung impact niya, hindi ganun ka-negative, hindi ganun kasakit. Alam niyo anong tawag nila sa abortion? Some people call it premature birth. Or, ito yung isa. Some people or some nations, some culture calls it termination of pregnancy. Parang termination of contract lang at saka, alam mo yun, termination of employment. Alam mo yun, pag ayaw mo na, pwede kang mag-resign. Di ba, pag sinabing termination of contract or termination of employment, ibig sabihin, Messi Santi ka. Pag termination of contract, ibig sabihin, kung ano yung pinag-usapan ninyo, it no longer applies. Hindi na ina-acknowledge kung ano may nakaloob doon sa kontrata. Isipin nyo, termination of pregnancy. Parang, pag pala, once na nag-decide ka na ayaw mo na ipagbuntis yung dinadala mo, you can terminate anytime you want. Now, sa atin, nakakalungkot. Alam niyo po, pero ito yung mas nakakalungkot. Alam niyo po ba na merong mga ibang tao na sarado ang isip, and kahit makipagdebate sa kanila, hindi sila mauubusan ng rebat sa inyo na ang mali, tama pa rin para sa kanila. When we then look ourselves as people and we say we surely are righteous and those other nations, individuals, must be the sinful ones. And this evidence that we have become arrogant and prideful because we blind ourselves to our own condition. Minsan, or madalas, we see other countries and we envy them. Bakit kaya yung Japan napaka-advanced nila? Bakit kaya yung Amerika, ito na lang, if gusto mong magtrabaho, majority of the Filipino workers, they prefer to work abroad rather than work here. Right? Kaya nga merong OFW eh. Why? Kasi doon sa bansa na to, mas maraming opportunities, mas malaki ang sahod. Bakit dito sa Pilipinas, ganito, ganyan? Yan ang isa sa mga hindi ba, panahon pa ng mga nanay natin, mga lola natin, ganito na. Hindi po ba totoo? Hindi lang ngayon, panahon pa nila ganito na nangyayari.
And sometimes we look at other countries, ay kanyaman yatang. Alam niyo nung pinasyal kami ni Pastor Nobo sa Singapore, sobrang nakakapanibago. Kasi sobrang, alam mo yun, napakadisiplinado ng mga tao. Alam niyo po ba sa Singapore, hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan kapag hindi mo napatunayan sa kanila na afford mong magbayad monthly ng sasakyan. Kaya nare-regulate yung paglabas ng sasakyan. Kini kaya katamo. Pasensya na po na. Kini kaya katamo. At yung Wiltec ken. At yung Yamaha ken. Basta magbigay ka ng down payment, malalabas mo yung motor, malalabas mo yung sasakyan. Which is helpful para sa atin kasi you can actually use, meron ka ng sariling transportation kung para helpful sa atin. Pero tingnan niyo yung nagiging effect. Hindi na-regulate, nagko-cause ng traffic. Dahil hindi na nare-regulate yung dami ng sasakyan sa daan. Mas marami na yung sasakyan kaysa sa mga pinapagawang daan. Hindi po ba totoo? Hindi po ba totoo? Pero sa Singapore, hindi. If hindi mo kayang i-prove based sa bank statement mo na kaya mong tuloy-tuloy na bayaran yung sasakyan, kung installment man yan, hindi mo pwedeng bilhin yung sasakyan. Bakit? Kasi ini-import pa nila yun galing sa ibang bansa. At ang import fee sobrang mahal. Isipin niyo yan, ha? Isip dito. Okay, no parking space, no car. Hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan. Hindi totoo? Ini-implement nila dati, pag wala kang parking space, hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan. Kasi ipapark mo lang yan sa daan. Pero naipatupad ba? Naipatupad for the meantime, tapos after nun, kanya-kanya na ulit. Di ba totoo? Then we envy Japan. Napaka-advanced na country. Talagang pagdating mo doon, yung daan, kahit isang dahon na nalaglag sa puno, wala. Sa sobrang linis. Yung tubig sa mga parks, yung tubig sa, di ba kaya katamo, yung iba pag anong tawag dito, pag hindi malinis yung supply, mo inuman eh. Di ba? Ako pa naman, pag may ugali ako, kapag na ako sa bagong lugar ako, aabutan ako ng tubig. At tanong ko muna saan galing yun. Kasi hindi ako confident. Pero doon sa Japan, sa park, mga drinking fountain, pwede mong inumin dahil sobrang linis. Totoo. Di ba? Sa totoo lang, we look ourselves as a people sometimes, and then we look at other countries like, ano ba yung kalaban ng Israel? Gaza ba? Israel and Gaza, recently there was an airstrike na naman, di ba? And then, kaya siguro nangyayari sa kanila yun kasi ganito sila eh. Kasi ganito yung ginagawa nila eh. Alam nyo, kapag ang isang bansa ganun ang mindset, doon pala nagkakasala ka na. Kasi, yun na yung, we look ourselves as a people and we say, surely, we are righteous and those other nations, individuals must be the sinful ones. And this is the evidence that we have become arrogant and prideful because we blind ourselves to our own condition. Sabi nga nila, bago mo tingnan yung puwing ng iba, tingnan mo muna yung puwing sa sarili mong mga mata. Di po ba totoo? Ibig sabihin, bago mo tingnan yung pagkakamali ng iba, evaluate mo muna yung sarili mo kung hindi ka ba nagkakamali. Amen? And then we have reduced morality to political discussions and debates about personal rights rather than seeking what is right in God's eyes. Sabi dito, we have reduced morality to political discussions and debates about personal rights rather than seeking what is right in God's eyes. Sa sobrang occupied po sa naging kakatapos lang na election, di ba? Lagi naman yan. May opposition, merong administration bet. Minsan, hindi natin napapansin, kahit mismo tayong mga Kristiyano, masyado tayong nadadala. Alam niyo yun? It's your right, it's biblical, that each and every individual has their own right to choose who to vote. Hindi pwedeng kunin yan ng kahit na sino, kahit ng mga pastor, or kahit na sino pang tao, kasi karapatan mo yan. At kung sino man ang gusto mong iboto, karapatan mo din yan. Hindi pwedeng questionin ng iba. Gusto ko lang po maging malinaw. That's the reason why the church doesn't promote any specific person every time na panahon ng eleksyon.
Have you ever heard us say, oh, boto ya po yung makanini, ha? Wala. Kasi we exercise what is biblical. It's your choice, it's your right. If you think that is what's right, what's best for you, then go ahead and vote for that person. Amen. But sometimes, ito, nadadala tayo ng sitwasyon. Sa sobrang pagka-consume natin dun sa araw na to, di ba? Minsan, hindi na natin tinatanong, Lord, ano ba yung tama sa paningin mo? Iba-ibang klase ng plataforma nilalatag ng mga kandidato. Di ba? Meron kang sinusuportahan. Of course, you go for that person. But sometimes, we neglect what is biblical. We neglect what to ask the Lord, Lord, ikaw ba ano sa paningin mo? Ano sa palagay mo? Kasi ito yung nilalatag nila. Okay, maganda yung effect sa constituents. Pero Lord, ikaw ba? Ano ba sa tingin mo yung tama? That's why we have our Bibles, right? That's why we have this manual ng buhay kung ano yung mga bagay na hindi ka sigurado. You can get questions, you get answers from the Bible. And then sabi dito, we have come through a very turbulent week. It has become clear. Ito yung sinasabi ko kaninang naging kinalungkot ko nung last week. And actually during the campaign period, no? It has become clear that our nation is divided politically. Alam mo yun? For the last decade, or for the last previous years ng Pilipinas, masyadong nagiging evident na kapag araw ng election, politically divided ang mga Pilipino. Tignan nyo racially, we are divided. Class-wise, merong bracket ang mahihirap, merong bracket ang mayayaman. Merong bracket ang mga nasa middle ground. Divided. Culturally, we are divided. At ito yung malala, even gender-wise, we are divided. Hallelujah. Racially, we are divided. Class-wise, mayaman, mahirap, nasa gitna, we are divided. Culturally, we are divided. Gender-wise, we are divided. Alam mo yun? Pinag-uusapan sa Senado, ang kinakain nila, CR. Dito totoo, di ba? Dahil sa naging issue na pambabastos daw doon sa isang member ng LGBT, yun yung naging topic sa Senado. Paano para walang gulo? O sige, CR nila, CR natin, CR nila. Gender-wise. Tignan nyo I'm not trying to promote any specific person. Ang kinatutuwa ko yung mismong act na ginagawa nila. Look at Trump. Again, I'm not promoting any person, just to be clear po, hindi ko sinasabing, gusto ko lang pag-usapan, yung act, yung ginawa nila, na sa tingin na pinag-aagrehan ko kasi biblically speaking, it's something to be, na pag-usapan talaga. The moment he assumed office, di ba, kakapanalo lang niya ng presidente ng US, on the podium, na nire-receive niya ina-acknowledge yung pagkapanalo niya, sabi niya, there are only 2 genders in America. Tapos lahat ng LGBT projects ng government, stop niya. Dinivert niya saan? Sa mga housing. I'm not trying to be but I'm just trying to show you kung gaano ka-divided ang isang bansa kapag specific topic na ang pinag-uusapan. Diba? They are trying to establish that gender is not just male and female. Sabi, pag pinanganak ka, feeling mo, ang sabi nila, they are trapped in a body na hindi sila. They are trapped in this katawan panlalaki man yan, pero ang puso daw nila, pambabae. Yun yung pinipilit nilang pare-raise. Tapos eto pa yung malala. Kapag hindi ka sang-ayon, mabash ka.
yung mga masiselang bagay ang pinag-uusapan. Tapos alam nila Kristiyano ka, alam mo hindi biblical yung isang bagay. Tapos you are in disagreement with that specific topic na pinag-uusapan, you will be questioned. Bakit? And you need to alam mo yun, you need to defend yourself. Yun na, kung ano yung totoo, kailangan mo pa siyang i-defend. Why? Because they're trying to twist what is right and what is not right. Hello? Ito. And this election has brought that up an enormously high level. What concerns me is that I hear Christians being as divided as the world. Lahat po ba tayo bumoto? Lahat po ba tayo bumoto ng election? Hindi ko sinasabing, alam mo, ito yung kinaktutuwa ko sa church eh. Mga adults, sa totoo lang, dapat maging proud kayo sa mga sarili ninyo. Noong nakaraang election, tahimik tayo. Tahimik nga ba kayo? Tahimik nga ba kayo? Noong election, you support your candidate nang hindi nagkukos ng, alam mo yon, hindi kagaya ng iba na kapag hindi nila gusto yung kandidato, sisiraan, etc. ganito, ganyan. Para lang alam mo yon, para ma-demoralize yung pagkatao niya, hindi siya iboto ng taong bayan. But see, dito sa church, especially adults, gusto ko yung tahimik lang tayo. Pwede po ba every election ganon? O kaya nga po eh. Alam niyo kasi bakit ko na brought up to? Kasi sa mga youth hindi. So, at mommies and daddies, turuan natin yung mga anak natin na kapag, lalo na pag they are in the legal age and they are part of the voting population, turuan natin silang maging tahimik sa pagboto. Kasi meron akong, alam mo yun, sa social media. Ayoko na nga sana mag-Facebook ng araw ng mismong election eh. Kasi hindi ko gusto yung nakikita ko sa newsfeed ko. May mga kabataan na sa church na they are so vocal doon sa mga kandidatong gusto nilang manalo. And then they are sharing. Nung una wala pang masama kasi sinashare nila yung mga anong tawag dito? Yung mga ano bang tawag doon, Ma'am Shi? Yung background nila. Background ng isang kandidato, kung ano yung mga nagawa niya, ano yung educational attainment niya, ano yung mga batas na ipinagawa. Yun lang, sinashare lang niya. Sinashare lang nila. Okay pa ako doon, walang problema. No? Walang problema kahit sino pa yan. Kasi nga, karapatan mo yan eh. Pero the moment na meron kang share sa social media, tapos nanggaling mismo sa'yo, na huwag niyo iboboto yan kasi alam lang niya magbudots. Sino na namang naloko nila? Ganito, ganyan, etc. Pangalan ng kandidato. Sino na naman naloko nila? Kasi parang yung mga binoto, yung ayaw nila, pumasok sa Magic 12 ng senatorial lineup. So merong nag-comment doon, sino na naman kayang naloko nila? Nila ganyan at ni ganyan. Tapos nag-comment yung isang kabataan, sabi niya, hindi ko nga alam. Gusto talaga yata nila na yung binoboto nila, yung mga nagbubudots-budots lang. Kaya parents, sabi ko nga, bakit yung katahimikan natin pagdating sa araw ng election, turo natin sa mga anak natin. Alam mo yan, hindi, unang-una, Kristiyano ka. Tama? Kung ano yung ginagawa ng iba, hindi mo dapat ginagawa. You have the right to protest. You have the right to protest as long na yung protest mo, ang purpose is tulungan yung ibang tao, hindi para sirain yung iba. I'm just trying to, hello? Yug lang kayo ng konti. You have the right to protest. You have the right to disagree as long na yung ginagawa mo para makatulong sa iba, hindi para sumira ng ibang tao. Kahit na ano pa bang ginawa nila. Di ba? Kahit ba hindi mo pa nagusto yung ginawa, kahit ano pa bang ginawa nila, maganda man or hindi,
You have the right to protest, but make sure yung dignidad mo bilang Kristiyano, nandoon pa rin sa pagsasalita mo, nandun pa rin sa kung paano ka humaharap sa tao, nandun pa rin kung paano mo isinasapamuhay yung decision mo, magagawin mong decision na grounded sa salita ng Diyos. Hello? Kaya wag niyo akong tatanungin sinong kandidato ko. Unang-una, when I look for people to vote for, I'm not after kung anong party sila, kung anong partido sila. I'm after yung dun sa act na gagawin nila. So kahit iba-ibang partido, I'm okay as long na he deserves the position. Amen? So, bati-bati tayo. Wala. Kaya magpapalipat na ako sa ano yan next election. Doon na ako sa mapalad boboto. Magpapalipat ako. Tignan nito we cannot control what the non-believing world does or does not do. Yung ginagawa ng non-believing world, mga taong wala pa kay Kristo, hindi mo kontrolado yon, kapatid. But when people of faith, tayo yon, get caught up, it means we still don't get it. Hindi mo kontrolado kung ano yung nagfa-function sa labas, outside ng buhay na wala ang Panginoong Yesus. Pero yung dito, meron tayong kayang gawin. Meron tayong pwedeng gawin. Kasi we are people of faith. Yung dun sa labas, medyo masakit dito. Amen? Sabi dito, everything visible and physical is preceded by that which is invisible and spiritual. Ulitin ko everything visible and physical is preceded by that which is invisible and spiritual. Ang mundo na-create through words ng Panginoong, ng God the Father. Hindi po ba totoo? Lahat ng nakikita natin na to, before, it was just all, spiritual. The heavenly realms are spiritual. Can you see heaven? No. Right? Can you see hell? No. What? Because all of those things are spiritual. Okay? Everything visible na meron tayo ngayon, itong kinatatayuan, yung tinitirahan mo, yung bansang kung nasan ka kasama, yung planeta, lahat ng visible at lahat ng physical ay galing sa mga bagay na invisible at spiritual. If you believe in the creation. But since we are all Christians, so wala naman siguro naniniwala dito na nanggaling ka sa unggoy. Tama po ba? Lahat tayo, ang pinaniniwalaan natin, ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa. Amen. So, if everything that we see, that we enjoy now are physical and visible, na nanggaling sa mga bagay na invisible at spiritual, so if gusto mong i-address yung mga bagay na spiritual, or mga bagay na visible, physical issues, kailangan muna natin i-address yung mga bagay na spiritual behind that. Ulitin ko if you want to address the visible, physical issues of life or the society, you must first address the invisible, spiritual reality behind it. Kasi kapag hindi mo in-address yung spiritual, you are just, kinukuha mo yung bunga, pero hindi mo ina-address yung ugat. Hello? Kinukuha mo yung bunga, tinitira mo yung bunga, kahit tirahin mo ng tirahin yung bunga, kung yung ugat mismo ng puno, hindi mo inaayos, paulit-ulit lang yung cycle. Kasi nga, hindi mo in-address yung ugat. All of these things that are trying to solve all these dilemmas are fruit-picking and not root-addressing. Ulitin ko fruit-picking lang tayo. Ganito, ganyan. Corruption sa gobyerno, it's so evident. Tirahin mo ng tirahin yung corruption if you will not address the root cause. Bakit ginagawa? Bakit may act of corruption? Then, kahit magpalit tayo ng administration or ng mga leaders every 3 years, every 6 years, it's not gonna happen. Hindi mo masusupil ang corruption. Hindi masusupil ang isang bagay na ayaw natin. Why? Kasi ina-address mo yung bunga. Hindi mo ina-address yung dahilan kung bakit nga ba kasi may corruption. So, your vote,
whoever you voted for is never the final say-so. Ulitin ko lang ha. Your vote, whoever you voted for, is never the final say-so. Alam niyo, yes, bumoto tayo, nag-participate tayo. Tama? May mga ink tayo sa kamay. Ginawa natin yung role natin. But at the end of the day, kung sino yung binoto mo, Menyambut niya man yan or Ali, he doesn't have the final say-so. Why? Kasi hindi tayo nagre-report sa kanila. Nagre-report tayo sa Diyos. At ang Diyos ang nasa Kanya lahat ng huling desisyon. Ito gusto ko lang pong ma-realize natin. What goes into God's decisions about what He allows, yes, our participation, but also what goes into it is whether He is allowing it for blessing or judgment. Parang ganito. May mga bagay na nangyayari kahit sa, alam mo yon, di ba, we are in the last of the last days, right? And it shouldn't be surprising for us Christians if ang susaang mundo pasama ng pasama. Okay? It should not be surprising. But even though that's what's happened, you still need to remain intact sa pananampalataya mo. Amen. Sa righteousness, alam mo yun, practice what is in the Bible. You still need to do that. Why? Kasi hawak-hawak mo yung lampara eh. Di ba? Paparating na yung groom, paparating na yung bridegroom, and once he came, and then your light is out. Di ba? Nasaan na ako? Nawala na ako. Minsan, madalas kasi, pag ang akala natin, kapag dahil in-answered prayer tayo ng Lord, akala natin laging God's will. No. Sa tingin ba natin, kapag sinagot ng Lord ang panalangin natin, ibig sabihin, kalooban niya yon? Hindi palagi. Hindi palagi. Alam nyo, unang-una, siguro kaya niya sinagot dahil nakulitan na sa'yo. Alam mo, nandun kami dun sa church namin sa Japan. Ang mga prayers ng mga young professionals, ng mga ibang adult doon, mapapangasawa nila. Yun ang lagi nilang prayer request. Totoo. Totoo. Ganun yung yung pinag-uusapan nila kapag anong tawag dito, kapag mga Bible study. Ganun yung mga prayer request, ganun yung mga topic. So nung pagdating ko doon, sabi ko, ano ba naman yan? Pati pag-aasawa pala, role ng church. Yes! Pati pala sa pag-aasawa, may role ang church. Totoo. And sometimes, sabi nila doon, akala mo lang will ng Lord, pero hindi. Dahil gusto kanyang turuan, so He allow things, even though it's not in His will, para lang mabiyasa tamo. Just like Saul and David. Tignan niyo ang gusto ng Diyos na maging hari ng Israel was David. Si Saul was elected by his people. Ang sabi ng Israel, gusto namin ng hari. Ang Israel ang pumili sa kanya. Okay? Dahil makulit sila, sabi ng Lord, sige. Inanoint siya ni Samuel, etc., etc. Naging hari si Saul kasi tall, dark, and handsome daw siya. He's fitted to be king. But after how many years, pinatalsik siya ng Lord. Tinanggal siya ng Lord sa position na yon kasi the Lord never intended Saul to be the king of Israel. It was David all this time. Dahil nung naiupo si Saul sa pagkakahari niya, si David na ipanganak na. Dahil sa kakulitan ng bayan ng Israel, Lord, gusto namin ng hari. Sige, makulit kayo. O, sige, go. O ito, they were, tawag dito? Lagi sila nasa gera. Di ba? Kaya nga biglang sumikat si David dahil siya yung sumagip sa Tignan nyo dahil sa katigasan ng ulo ng Israelita, ng mga Israelites, they wanted the king, but God never really intended Saul to be the king. Ang gusto nila si David. Gusto nila si Saul, pero ang kailangan nila si David. Di ba? Tingnan natin. He allowed this person to be the king of Israel and later on pinagsisihan nila. Pinatalsik, inalis siya sa posisyon, naiupo kung sino ang gusto ng Panginoon. Kaya mo napipilit.
And sometimes, elected officials in the country, sometimes, or most of the time, sabihin natin, hindi yun sila yung prefer mo for that position. You have a different candidate in mind. Ang nangyari nga, hindi inalaw ng Lord na yung kandidato na yun, yung maiupo dun sa position na yun. Kahit na we are in disagreement with that person, it doesn't mean you are in disagreement. Ibig sabihin, you don't need to respect the person. Ulitin ko lang po dito, ha? Tingnan nyo to. The Bible says, honor the king sa Old Testament. Alam niyo ba kung nung sinabi ng Lord yon, honor the king, alam niyo ba kung sino ang hari? Si Nebuchadnezzar. Kilala niyo po yung Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is an evil king. Ang dami niyang pinapatay. Di ba? Nung panahon niya. Pero ang sabi ng Bible, honor the king. Daniel can be with disagreement with this king, kasi panahon ni Daniel. Pero, isinapamuhay pa rin niya ang salita ng Lord, ang instruction ng Lord na honor the king. Kahit na sabihin natin hindi natin gusto or hindi yung preferred na tao na gusto mo sana ang nandun sa posisyon na yon, honor. Bigyan ko po kayo ng isa pang example. Si Jesus, nung kinorner siya ng mga Pharisees, nagpipreach siya sa temple, tapos bilang mga nagtanong doon, gusto siyang itest. Kailangan pa ba namin magbayad ng buwis kay Caesar? Kasi gusto nila magkamali ang Panginoong Jesus eh. Kailangan pa ba naming magbayad ng buwis? Akala nila, mautakan nila ang Lord. Tingnan nyo, malinaw, it's in the Bible that yes, God has the authority of all. Kahit saan, nasa Kanya ang authority, but you still need to submit yourself to the authority on earth, kung saan ka nakapasakop. Ano sinagot niya? Ibigay kung ano yung para kay Cesar, ibigay kung ano yung para sa Diyos. Amen. Even though you are in disagreement with your leader in the country, kahit na hindi mo gusto yung ginagawa niya, kahit na, alam mo yun, sa ibang polisiya niya, hindi natin gusto, it does not give you any permission not to submit to the authority. Hello? Submit, honor, kahit na may disagreement. Ganyan anong tawag diyan? Kaya nga salt and light of this world in these challenging moments. Paano nagiging asin at ilaw ng mundo ang isang Kristiyano sa mga ganitong klase ng panahon kung saan lahat divided? Amen? Amen? Alam niyo mga kabataan ngayon, napaka-sobrang vocal nila. Di ba napapansin? Sa social media, very vocal sila kung sinong mga kandidato yung gusto nilang suportahan. Kaya alam niyo nung election, meron akong piniem na kabataan eh. Sabi ko sa kanya, chill ka lang. Sabi ko sa kanya, be wary of what you share or what you post on your social media account. Sabi ko, sige, pangampanya talarang kay. Alam nyo, diba? Pinangangampanya pa natin yung mga gusto nating kandidato. Kung si Lord kaya pangampanya natin, ganyan din kaya ka-intense yung suporta na ibibigay natin sa Kanya? Di ba kayo nagtataka? Kung lahat ng tao kaya ipangampanya ang Panginoong Yesus, lahat ng Kristiyano ganyan mangampanya. Walang mga concerts or walang mga meeting de avance. Yung effort lang na binibigay natin every election for our dear candidates. Pagluto di ba? Gang mapali, kasama ka sa motorcade, kumakaway ka doon, wala naman mo pumapansin sa'yo. But you understand kasi gusto mong suportahan yung kandidato mo. Tama po ba? Kung meron kaya tayong gawin, sige, pangampanya tayo, Lord. Ha? Di ba? Ganyan din kaya yung effort na kaya nating i-exert kapag si Lord na ang pinag-uusapan.
Alam mo, sa social media, hindi. At puro share mo, puro about kay Lord, about kay ano. Ganyan din kaya. Sabi ko na sa kabataan, hinay-hinay ka lang. Okay lang na share mo yung ano, sige, pangampanya mo yung kandidato mo, pero wag na wag kang magsasalita na negatibo sa mga ibang kandidato. Di po ba? Huwag yun yung kukutang, ninitani kayo kanyan. You honor the position even when you disagree with the person. So do not let anyone hear coming out of your mouth dishonor, even though you may express disagreement, because you represent the king. You represent the king. So kapag meron kang siniraang ibang kandidato, tapos sasabihin mo, nire-represent mo ang Diyos, kapatid, parang hindi yata. Iba yata yung nire-represent mo, yung kalaban niya yata. You represent Jesus Christ, and so whether as an individual and what you say and how you interact and react, what you train, alam nyo, ang panahon ng election ng isa sa mga magagandang panahon, mga magagandang season para mag-evangelize. Di po ba? Tignan nyo, parang ayaw nyo mag-agree eh. Parang ayaw nyo mag-agree. Alam mo yun, divided sila pero ikaw yung nasa gitna. Ikaw yung alam mo yun, parang arbiter. May point ka, may point ka, may point siya. And one of the reasons why people get to know Jesus during this period of election, kasi kahit gaano ka batuhan ng negatibo, mga candidates and yung mga supporters, ikaw tahimik lang. And then nagsashine ka kasi nakikita ng ibang tao yung pamumuhay mo, alam mo bakit hindi ka kagaya ng ibang tao? Di ba? Sang church ka ba humahatin? Di ba? Nagiging buhay na patotoo yung klase ng decision mo, yung pagsasalita mo, yung pamumuhay mo, na di ka tumatanggap ng lagay para bumoto. Amen? Very bad ako, magiging vocal ako dito sa part na to. Kapag yung kandidato, alam kong namili siya ng boto, kahit wala na akong iboto doon sa position na yun. But I will never vote someone who is sorry po ha, kasi it's unbiblical. It's their right, you cannot buy, hindi mo pwedeng bilhin ng karapatan. Hello? Vocal ako, sabi ko nga kayo, pagpasensya nyo na ako, madalang lang ako dito. Alam mo yon, lahat nakapila doon, pero ikaw andito ka. Bakit? Kasi sinasapamuhay mo kung ano yung turo ng Biblia. And people will see, people will whether you like it or not, magsashine at magsashine ka. Kapag alam, ine-exercise mo kung ano yung tama. The Bible says, honor the king. We have the right to protest, but we only have the right to protest to the help of others and not to hurt others. A kingdom citizen is a man or woman who is fully committed to Jesus Christ, and their commitment to Christ seeks to bring heavenly principles into earth's concerns. Presidents, mayors, governors, senators come and go. After 6 years, after ilang terms, mapapalitan sila. Lahat ng mga tao nakaposisyon, mapapalitan. Pero ang hari ng mga hari, kahit kailan hindi mo pwedeng palitan. He is the only king that stays on the throne. So it is absolutely critical that during this day of chaos and confusion that you go out of your way. We go out of our way, and the Bible says in Galatians 6, therefore we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Sino ang nasa household of faith? Tayo yun. Amen. So rather than fuss and cuss and cry and create havoc, let our good works speak for us. Let people see that we represent God's house, because trust me, God's not going to skip the church house to fix the White House. Ulitin ko, gusto ko lang i-emphasize to. If merong problema sa Malacanang, if merong problema sa munisipyo, may problema sa White House, may problema sa church, hindi uunahin ng Lord ang White House, ang Malacanang o ang munisipyo. Ang unahin ng Lord yung sarili niyang tahanan. He will never skip His people
for those people outside of the church. So ang unang aayusin, dapat ang iglesia. Kung gusto natin ng maayos na sistema, gusto natin ng maayos anong tawag dito, na culture, ayusin natin sa church. Amen? Ayusin natin sa church. Kasi ang goal, ang inaayos ng Lord dito muna. Dito muna. Dati, naalala ko nung 4th year ako, merong debate nun, Araling Panlipunan. Ang debate namin, iboboto mo, kailangan bang iboto yung mga tao, mga pastor, mga pare, na humahabol ng posisyon sa gobyerno or hindi. Yun ang debate namin. Yun ang debate namin. Ang sagot ko nun, hindi dapat sila iboto. Nung 4th year ako, nung 4th year high school ako, 2008, 2009. Ang sagot ko, hindi. Talagang debate eh. Talagang mimuha ko. Kasi debate, kailangan mong ipagtanggol yung ano mo. Alam mo yon? Kasi ang sinabi ko nung dahilan, kasi they should concentrate on their work as God's people. May point ako? Meron. Pero, sa panahon ngayon, kayo po yung magtugtong. Sa panahon ngayon, parang kailangan natin sila. People of faith, people of integrity, people of God's word, yung ine-exercise kung anong salita ng Lord. Parang yatang hindi na ako agree dun sa version ko nung 4th year ako. Diba? Si Vico Soto, landslide. Tama? And whether it's someone who you voted for won or not won, whether you like it or not, inallow ng Lord ngayon. Inallow ng Lord na sila may upo sa posisyon. Hindi natin naintindihan ngayon, kapatid, kasi nakita lang natin yung disappointment kasi hindi nanalo yung kandidato natin. Pero hindi natin nakikita, merong plano ang Lord. He is allowing the kingdom, this kingdom, small k, to be shaken up para i-reveal yung unshakable kingdom niya. He is allowing the society to be shaken up para mas mag-rely tayo sa Kanya. May plano ang Lord, sa ngayon hindi natin nakikita, and whether you disagree or not, nagdesisyon siya. And He allowed things to happen for a specific reason. So ang tanong ko ngayon sa iyo, kapatid, will you still do your job? Will you still do your part as a Christian? Or you will still be, engulfed with your emotions kasi disappointed ka, hindi nanalo yung kandidato mo? You have two options. Suportahan me o alime. Amen. Pag-pray tayo yung arayat. Pag-pray tayo yung arayat. Pag pinag-pray ba natin yung arayat? Let's pray for our, una-unahin natin yung mga barangay natin. Tapos, pag-pray natin yung can we all stand up? And gawin natin ngayon yan. Pinag-pray dapat natin yung mga, start from our barangays, and then to the towns. No? And then the province, the region. Alam ko, lagi itong pinagpipray sa Kingdom Invasion Di ba? As Christians, it's not just kailangan ipanalangin every Friday, araw-araw. Kasi ano man ang mangyari dito, kasama ka. Masira ang arayat, kasama ka. Umunlad ang arayat, kasama ka. Amen? Umunlad ang Pilipinas, kasama tayo. So it's only a must that Christians, coveran natin yung mga tao, yung mga leader na yan. Sabi ko, kaya may disagreement ka sa kanila or wala, cover them in your prayers. I-cover talaking panalangin. Amen. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord, for the word that was preached today. Salamat sa reminder, Lord, that as Christians, we should be the salt and light of this world. Hindi dapat kami nakikikontribute sa gulo sa labas, kundi nagsishine kami, Panginoon,
nagiging blessing sa ibang tao, Lord, dahil ini-exercise namin, Panginoon, what is biblical. Lord, forgive us. Mihingi po kami ng kapatawaran if may mga pagkakataon, Lord, na nakapagsalita kami ng hindi maganda sa aming mga kapwa. Dala ng emosyon, dala ng disappointment, Lord, we ask for forgiveness. Lord, right now, we value what is right sa iyong harapan, hindi kung ano, Panginoon, yung sa tingin namin. At sa tingin ng ibang tao, sa tingin ng kultura, kung ano ang tama o hindi. Ikaw lang at ikaw lang, Panginoon, ang nakakaalam kung anong mabuti sa hindi. We'll never twist kung ano ang binitawan mo ng mga salita. Susuportahan namin, Panginoon, kung ano ang sinabi mo sa iyong banal na aklat. Susuportahan namin, Panginoon, kung ano yung klase ng pagkatao dapat magkaroon ng isang Kristiyanong bumoboto, ang isang Kristiyanong mamamayan, hindi, Panginoon, kung ano yung sa prinsipyo lang namin. Lord, unang-una, Lord, we want our principles to be based on the principles of the Bible. Lord, teach us to teach our children, our loved ones, our relatives to do the same. In the name of Jesus. And we pray, Lord God, for our barangays, lahat ng nasasakupan ng Arayat, Panginoon. Lord, ang bayan ng Arayat sa mga bagong halal na opisyal, Panginoon, ng lugar na ito. Lord, may plano ka. May plano ka, Lord. And we are looking forward. Nakasama kami dun sa plano mo, whether we disagree sometimes or not. In the name of Jesus, Lord, we pray, Lord God, that this town will continue to maging testimony, Panginoon, sa ibang bayan, Panginoon, ng Pampanga, Lord God, that this town, Lord God, is a town who is invested, who is rooted in your word, and people will see and hear, Lord God, the good works that you are doing in this place is starting today. We bless all our officials, we bless our current mayor, we bless all the incoming officials, outgoing officials. We thank them thank you, Lord, for their service. Salamat, Panginoon, sa malasakit nila sa bayang ito. And we pray, Lord God, na yung mga papapasok, mga paparating, Panginoon, na official, Lord God, ay mas mahigitan pa, Panginoon, kung ano yung plano mo para sa bayang ito, Lord God. In the name of Jesus, we pray. Ganun din, Lord God, sa buong Pilipinas, all our senators, mga congressmen, Panginoon, mga bagong halal na official sa mga matataas na posisyon, Panginoon. Right now, Lord, anything that is not from you, any motive that is not from you, we cast them out in the name of Jesus, Lord. We cast them out and we pray, Lord God, that everything, Lord God, na mangyayari sa mga susunod na taon, Lord God, according to your will be for the benefit of the people, will be for the benefit of the whole Filipino population. In the name of Jesus, we bless our President, our Vice President, at lahat ng mga tao, Panginoon, na nakaupo sa mga oras na ito, Lord. We pray and we thank them, Lord. Palutan mo sila ng iyong banal na dugo. Any decision that they make, Lord, we pray that they will consult you first. Consult what is right from what is wrong. In the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. We glorify you. We bless you. And this is our prayer in Jesus' name. And everybody will say, amen and amen. You are all blessed po. And see you on Saturday. Sige po.